Dito siya nakita, nakadapa. At saka yung mukha niya basag na dito mga master. Dumaan dito mga bata. May umiiyak daw paggabi mga master. May umiiyak paggabi na sila dumadaan no, sa likod ng ito yung bistang na yan. Diyan sa likod sila dumadaan. So yun mga master, welcome back to my channel. Yun, ang gagawin natin content kayo mga master ay sensitibong pangyayari. Kasi ito mga master, hindi ko masyadong natandaan yung taon. Sinerch ko, wala namang lumabas, kaya ito ay atin-atin na lang na kung ano ba talagang taon nangyari. Siguro nasa 2018 yun mga master, kung hindi ako nagkakamali, at hindi ko sure din kung 2018, basta medyo matagal na rin mga master. Yun, yung nangyari dito ay may narip dito sa amin at tinapon lang sa damuhan. Itong content na to ay sensitibo at totoo tong nangyari mga master. Dito talaga sa amin, dito na malapit dito sa natinirhan ko. Kasi dito, yung mga master, dyan, daanan niya ng mga bata dyan. Papuntang school doon sa Annex National High School. Extension sa National High School dito sa amin sa Centro Digos. So may school din doon para sakop siya ng Mati sa Mati na lugar. So dito sila dumadaan kasi malapit lang dito. May daanan naman doon sa daan pero sobrang init doon dumaan at malayo. At saka dito shortcut. Dito sila dumadaan. So yun, yung bata na yun ay isang batang babae. Yung edad niya ay nasa 13 years old nung nangyari sa kanya yun. So kung hindi ako nagkakamali, matagal siyang nakita mga master. Nawala kasi siya siguro nasa 4 na araw. Kung hindi ako nagkakamali, basta hindi ko masyadong natandaan ng mga master kasi sobrang tagal na rin yun eh. Tagal-tagal na din. So siguro 4 na araw o 1 week ba. Basta medyo natagalan na bago siya nakita kasi hinanap pa, nagtanong-tanong pa sa mga kakilala niya, sa yung mga best friend niya. So hindi talaga daw nakita. So yun, hinahanap nila sa mga damo-damuhan dito sa amin. At nakita talaga dyan mga master. Oh. Dyan nakita yung bata. Napakaawa mga master. Yung mukha niya ay kinain na ng langgam. Yun, so yun ang pupuntahan natin mga master. Pupuntahan natin ngayon kung saan yun nakapwesto talaga yung batang babae. At kilala namin yun. Ang pamilya niya ay marami sila ditong pamilya. Mga Batuto family. At yun, dito siya nakita. So napakaawa mga master. Siguro edad ko noon mga nasa 18 years old pa ako. Basta matagal na mga master. Dito siya nagtagpuan sa abandon piggery. Yun. Tapusin itong video mga master kasi may iba pa akong sasabihin sa inyo na magugulat kayo. Yun. So pupuntahan natin mga master. Kasi dito talaga mga master, ang sukal talaga dito dati. Yun dyan. Diyan sila dumadaan no, sa likod ng ito yung bistang na yan. Diyan sa likod sila dumadaan papuntang school. So sobrang tagal na nagpapadaan mga bata dito. Hindi na sila natatakot kasi secure naman, wala namang nangyayari. Yun lang talagang araw na yun mga master na sabi ng mga kaklase niya kuan daw yun, exam nila. Tapos di ba mga master, pag exam half day lang yung mga high school dati. So maagang pumunta ng eskwelahan, tapos umuwi sila half day. So yun, pag uwi hindi na nakauwi sa bahay nila. Yun, nagtaka ang mga magulang at pinuntahan ng mga best friend. At sabi-sabi may jowa daw yun. Pinuntahan yung na naging suspect pa yung jowa niya. So pinuntahan at ibinestigahan, hindi daw sila nagsabay kasi umuwi na daw yun kasi half day lang yung klase kasi exam. So yun, nagtaka ng mga magulang at kinakabahan na sila. Yung hinahanap na hanggang umabot ng 3 araw ata, yun 4. So dito nakita mga master. Oh. Kita niyo yung puno ng balete na yan. Dito sila, tabi. Dito sa abandon na piggery mga master. Tabi. Ito.
Dito ko papakita sa inyo kung saan talaga siya nakita. Ayun. Dito mga master. Hindi ko masyadong natandaan, basta teka lang ha. Parang dito sa mga master. Hindi dyan sa kabila. Puno ng baliti. Hindi pa to ganito kalaki dati mga master ang puno ng baliti. So parang dito siya nakita mga master. Nakahapa na siya. At yung mukha niya mga master ay parang dito ba na pwesto na to. Basta hindi ko masyadong naalala mga master. Basta dito banda. Dito siya nakita sa kanyang tito rin, kapatid ng papa niya. Dito siya nakita, nakadapa. At saka yung mukha niya basag na dito mga master. Yung pagtakilid ng mga pulis, yung mukha niya kinain na ng langgam at hindi na makilala yung mukha. Kasi parang nabutas-butas na ba. Kasi ang sabi-sabi nila parang hinampas ng malaking bato. Kawawa talaga mga master. So yun, nagyaka na ang mga pamilya, nakita na nila. So basta dito lang banda mga master, mukhang dyan, no? Dyan yung nakita. Ayan, dyan sa puno ng balete. Kasi ang likod niyan, may daanan yan dati papuntang school. Dyan sa pag-imbestiga, inaabangan na daw yun. Matagal lang inaabangan na dito talaga siya dumadaan. So yun, na timingan na pagdaan niya, nahuli talaga siya ng rapist. Natsambaan talaga na nung araw na yun, nandito ang rapist at dumaan siya. Napakaawa mga master, kaya tumubo yung baliti. Maraming natatakot na rin dito mga master kasi nung bago pa to nangyari mga master, nung bago pa nangyari dyan, ay pag may dumaan dito mga bata, may umiiyak daw paggabi mga master. May umiiyak paggabi na mukhang humihingi ng tulong. Yun mga master, ay babalik natin yung kwento natin na dyan siya nakita, nakadapa na siya, pasag na yung mukha. At saka yung masilang bahagi niya ay para talagang tinurture mga master, para daw nilagyan ng malaking buti ng coke, yung maliit niya. Yun, napaka-awa talaga. So yun, sa pag-iimbestiga talaga ng mga suko, mga pulis, ay may nasuspect talaga mga master. At hanggang ngayon nasa kulungan na, yung sabi-sabi nila nasa kulungan na daw at patuloy pa rin yung kaso. Kasi sobrang tagal na, palagi pa rin nagkakaso. At hindi pa talaga nasintensyahan daw. Iwan ko ba kung hindi tayo nagkakamali. Totoo bang hindi pa nasintensyahan, kasi hindi naman natin alam din. Hindi naman tayo pumunta dun sa presinto kung andun pa ba talaga. Dalawa sila mga master. At yun, kasi nakunan sila ng ebidensya kasi may naiwan na damit. Yun, nahuli sila. At yung nakulong mga master ay yun, ito yung sasabihin ko sa inyo, na doon nakatira sa bahay namin. Yung tinirhan namin ngayon ng asawa ko dyan. Dyan siya nakatira yung isang suspect. Kaya bininta nila yung lupa na yan. At nabili ng kuya ko na si Alex Villarico, nabili niya at binigay sa akin. Yun. Kasi si Alex Villarico ay isa yung Marines at na-assign na sa malayo at doon nakapag-asawa. At hindi na daw niya matirhan dyan. At binigay nila sa akin at yun. Sakto naman. May anak na ako at may sariling pamilya na yun. Pinatayuan ko na agad ng bahay. Umutang ako agad ng pera para makapatayo ng bahay kahit konti, kahit maliit lang. At hindi lang tayo mababasa ng ulan, pwede na yung mga master. Yun. Diyan siya nakatira sa bahay namin dati, yung gumawa ng kasalanan na suspect lang na rape ng bata. Iwan ko, totoo ba siya talaga? Hindi naman tayo nagsabi na siya talaga yung gumawa kasi hindi naman tayo ang iimbestiga at hindi tayo pulis para humusga. Yun, pero sabi nila yun talaga daw. Hanggang ngayon nasa priso pa. Yung isang kasama niya, kasi yung isa kaya nahuli sila kasi yung isa parang may
tupak sa ulo mga master. Meron siyang sa tawag pa si Besa na gamay ba. Hindi siya normal na tao mga master na para sa gifted ba. Yan mga ganyan ba. So natakot siya at yun, doon sila nahuli at sinabi niya may kasama siya yun. Ang pangalan din ay Janjan rin ang nickname. Magkatulad kami mga master, Janjan din. Yun. So nahuli hanggang ngayon nasa presinto pa sila. Kaawa ng bata. 13 years old pa mga master. Yun kaya hanggang ngayon ay marami pa rin natatakot dyan mga master sa puno ng balite talaga nangyari. Yung karahasan na nangyari sa bata mga master. Kawawa naman, 13 years old pa, nangyari na sa kanya. Kung hindi nangyari sa kanya yun ngayon mga master, malaki na yun at siguro dumaduit na yun sa pag-school. Kasi nung nangyari yun, high school ata, yung high school pa siya. 13 years old, mabata pa. Nasa first year high school pa ata. So yun mga master, so hindi natin talaga alam ang mangyayari sa atin. So ingat na lang tayo palagi mga master sa mga gagawin natin sa buhay. At sa mga pagsubok naman sa buhay, kung nasa mahirap na sitwasyon ka ngayon, huwag kang sumuko at mangarap ka, sipag, mag-ipon tayo at palagi tayong magdasal sa Panginoon na balang araw ay mabibigyan tayo ng masagana at hindi naman yung mayaman talaga, yun lang, hindi na tayo mapoproblema sa mga bibili natin at mabibili natin kung anong gusto natin. Yun, aabot tayo dyan, basta magsikap lang tayo at hindi tayo mawalan ng pag-asa mga master yun. At hindi tayo gagawa ng masama na ikakasama din natin mga master. Kasi pag tayo ay gumawa ng masama at tayo ay nakulong, wala na, bagsak na talaga yung pangarap natin. So yun lang mga master, naikwento ko lang yung nangyari sa bata na pakawa mga master. So yun, ingat lang tayo palagi. So yun mga master, maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel para updated ka sa mga gagawin nating video dito sa Buhay Probinsya. So yun mga master, maraming salamat.